Demonyo ka ba? Dakpin mo siya. Kagalang-galang na gobernador, ang kasuklam-suklam na kalderong ito ay parang pinamugto ang buong bahay ng mga halamang gamot. Amoy pa lang, talo na ang buhay mo. Siguradong galing siya rito para manggulo sa distrito ng Qingxi natin. Demonyo ka ba? Anong nangyari sa paningin mo? Nag-time travel ang Caldero at ang Lucifen kasama ko. Hindi ba ako kakagawa lang ng Lucifen sa sarili kong tindahan? Nako, grabe. Ano raw ang sabi niya? Siguradong nagkukulam ang demo niyang babaeng yun. Takpan niyo agad ang bibig niya. Huwag niyo siyang hayaang magsalita ng kulam. Hindi po, mga kuya. Kahit baluktot ang basa sa isang kataga, hindi dapat ganito kalabong magsalita. Ang tindi naman ng galit ni ina. Ano ang pangalan mo? Saan ka nagmula? Bakit ka nagluto ng ganitong kasuklam-suklam na bagay sa gitna ng kalye? Kung nag-time travel ka, wala namang masama. At hindi ka pa naging reyna, hindi ka rin naging prinsesa, hindi ka rin naging kung ano-anong alagang salaginto sa palasyo. Sa unang araw mo pa lang, lumuhad ka agad sa harap ng tanggapan ng county. Pinaghihinalaang gumamit ng isang kaldero ng Lucifen para lasunin ang buong bayan. Huwag matakot. Siguradong may iba pa siyang salamangka. Wala po akong ganoon. Nagpapakalma lang ako sa sarili ko. Sabi pa niya, magpakalma raw. Magpakalma sa alin? Baka may demonyong kaluluwa sa loob ng kaldero. Huwag kang sabrahan sa kaduda-duda. Itatanong ko sa iyo, ano ang nasa loob ng kaldero? Huwag mo nang itanong, gusto ko na lang ngayong tikman ang may alat at asim. Ang bagay na ito ay tinatawag na Lucifen. Pinaikling sahog ng halimuyak. Sabi niya, sahog daw ng halimuyak. Giniling niya pa nga ang laman ng sahog para maging pulbos. Kaya sabi ko, hindi tama ang amoy na yan. Kagalang-galang na gobernador, agad-agad po, hindi ito kalagyan ng bangkay. Kagalang-galang na gobernador, agad-agad po, hindi ito kalagyan ng bangkay. Ito ang pulutong ng mga kuhol. Ang harina ng bigas. Ang Lucifen ay bagay na mula sa tubig. At ang harina ng bigas ay gawa sa mga butil. Paano mo nagawang pakuluin ang dalawa ng ganyan kasahol at kasangsang? At sasabihin mo pang hindi ito pangkukulam. Kagalang-galang na gobernador, hindi po ito amoy bangkay. Ito ang amoy ng kaluluwa. Ano ba ang patawa na yan? Ito na ang tanging pag-asa ko para mabuhay ngayon. Nakapag-time travel ako, wala akong pera. Wala akong pamilya, wala akong maasahang sandigan, ni hindi ko pa nga malaman kung ano ang nangyayari sa pasukan ng lungsod. Kapag naubos pati itong kaldero ng Lucifen. Ngayong gabi, matutulog na lang ako sa kalsada. Pagkain. Sinong kakain ng pagkain na pwedeng bumaho ng ganyan? Tama. Maging ang baboy sa amin, 3 hakbang ang atras sa amoy pa lang. Ha ha ha. Dumaan lang dito ang aso ko kanina, at kumari pa na may kagatang buntot. Ibig sabihin lang yan, hindi marunong sa masarap na pagkain ang mga baboy at aso nyo. Sino ang tinawag mong baboy at aso? Bawiin mo ang sinabi mo kanina. Bakit ko babawiin? Ibig kong sabihin, kunwari wala akong sinabi noon. Hoy, akala mo ba kusina nyo ang county hall? Ang salitang binitiwan, hindi na maibabalik. Kagalang-galang na Ginoo, napakalabo po ng sinabi ng babaeng ito, at nagluto pa ng ganitong kasuklam-suklam na bagay. Baka totoong may kakaiba siyang kapangyarihan. Ikaw nga ang may kakaiba. Painto muna. Gutom na ang bata na ito, no? Kakain ka ba? Ate, wala talaga bang lason? Lumayo ka nga. Kapag uminom ka niyan, mamamatay ka. Pero 2 araw na akong walang kain. Ay. Talagang walang lason. Huwag kang uminom, pigilan mo siya. Dahan-dahan lang sa mainit. Ang bango naman, maasim at maanghang pa. Malambot at makinis pa. At ang mani, sobrang crispy. Ate, mali ito. Pwede pa ba akong humingi ng isa pang mangkok nitong noodles? Nandito na rin lang, huliman pero panalo. Siyempre po, Ginoo, malinaw naman na buhay pa siya. Hindi lang buhay, hindi lang basta buhay. Bakit parang naboost pa ang sigla niya? Kaninang sandali, para pa siyang nahihilo. Ngayon, maliwanag na ang mga mata niya. Mukhang bagay na bagay ang energy niya. Ate, ano ang bagay na bagay? Ang ibig niyang sabihin, kunwari wala akong sinabi ang linyang iyon. Ah, hindi. Ibig sabihin, kaya pa niyang kumain ng 3 mangkok. Kaya ko pa ba kumain? Parang hindi naman ito lason. Sino bang nalason at gusto pang kumain ng 3 mangkok? Baka ang problema lang nito ay sa amoy. Pero ang baho rin talaga. Baka hindi pa lumalabas ang epekto ng lason. Kung gayon, pwedeng maghanap ng susubo. Ako ay ang punong opisyal at ama ng bayan ng isang county. Hindi dapat basta-basta sumuong sa panganib. May punto ang sinabi ng Ginoo. Kung gayon, ay patest mo na lang sa tagapaglingkod. Nanghihina ako kahapon dahil sa lamig. Masama ang pakiramdam ng tiyan ko ngayon. Naghihintay pa sa bahay ang aking ina na makauwi ako para kumain. Ang dami talagang arte ng mga tao noong unang panahon. Mukhang naintindihan na ninyo ang punto. Kung pagkain naman pala, bakit kailangang matarante ng ganyan? Nakaharap na ako kay Ginoong Zai noon.
Grabe, napapatawa ako. Ganito ba talaga kaganda ang kalidad ng mga lalaki noon? Parang mamamatay na ako. Ang ganda kong ito, sakto talaga sa panlasa ko. Konting porma naman, ang lakas ng dating. Ang babaeng ito, bakit ganoon ang tingin sa akin? Bakit parang may inosenteng tanga ang mga mata niya? Baka ang gwapo ko lang talaga ngayon dahil sa bagong ayos ng buhok ko. Ang kakaibang amoy, Ginoong Zai. Mukhang isang mahalagang tao, kakaiba man ang amoy, pero nakakagutom. Ginoong Zai, maaari ko bang tikman? Huwag kang masyadong mahiwaga sa sinasabi mo, baka naman talagang may lason ang nasa kaldero. Wala. Ibig ko lang sabihin, napakasarap nitong kainin. Iyan ang modernong tawag niyan, hindi. Iyan ang tawag na pangsilid at pangbahay. Ibig kong sabihin, napakasarap nitong Lucifen, sobrang paiba-iba. Ang lakas pa niyang magsalita at gumamit ng matatapang na salita sa harap ng Ginoo. Lumabas ka. Sa tagal kong naglilingkod bilang pangalawang pinuno, mahigit kalahating taon na akong hindi nakakain ng maayos. Sawa na ako sa pagkain. Kahit ang masasarap na pagkain at mamahaling putahe, parang ngumunguya na lang ako ng kandila. Pero ang amoy na yon, ang baho sa buong lungsod, pumasok sa ilong ko. Bigla nitong gin isang ang matagal ko nang natutulog na gana. Kung igigiit mong walang lason, ako na mismo ang susubok. Kung may kakaiba, hindi kita palalagpasin. Dali, punuin mo ang isang mangkok. Ginoo, mangyaring hayaan ninyo akong umangat sa langit ang kaluluwa sa sarap. Ay hindi pala ito walang katapusang sarap ng aftertaste. Anong klaseng natatanging sarap ito? Maalat asim at anghang, pero sobrang satisfying. Sino mag-aakala na may ganito palang pambihirang sarap? Mukhang gumaling na ang pagkasuklam ko sa pagkain dahil dito. Sige lang. Talagang kakaiba ang bagay na ito. Sa isang tingin pa lang, hindi ko mababasa ang formula ng gamot na ito. Isa pa. Kailangan ko pang suriin ang ikatlong mangkok. Huling subok ko na ito sa lason. Ha! Sobrang exciting. Hindi pwedeng palayain ang babaeng ito. Kung hindi, saan pa kami hahanap ng ganitong sarap? Akin na ang tiyan ko, pumayag na sa lasa na ito. Bagamat kakaiba ang amoy ng bagay na ito, pero totoong pagkain ito. Sinubukan ko mismo ito bilang panlaban sa lason. Hanggang ngayon, bakit kaya walang pakialam ang Gobernador Zhao at pinalalabas pa ang mga tao? Ama! Narinig ni Soy Soy ang mabahong amoy. Ama, mabaho. Aba, ang tindiha. Napakabata pa, napakagwapo ni Ginoo. Pero maaga na palang nag-asawa. At may anak na rin na ganito kalaki. Talagang ang mga gwapong lalaki, maagang mag-asawa. Ang husay ng mga kamay ni ate na ito, 3 mangkok na agad ang naubos ni ama, na mapili sa pagkain. Noong tinitingnan ko si ama kanina, namumula ang pisngi, nagniningning ang mga mata, ang ganda niya, at gumanda pa lalo. Kung uuwi siya at magiging misis ko, araw-araw may masarap na pagkain na kami, hindi na kailangang mag-isa si ama. Magandang ate, ang bango ng luto mo. Gustong-gusto ka ni Soy Soy. Bakit hindi ka nalang sumama sa akin at kay ama pauwi ng bahay? Maglaro ka muna kasama ni Soy Soy. Gagawin ko ng masarap ang pagkain, ayos ba? Siya. Ha? Pumunta ka sa bahay mo, at ako naman ang magiging tita mo. Huwag mong maliitin ang mga tao. Itong binibini na ito, matagal na rin kahit paano ay lumalaban bilang isang modernong malayang babae na may 9 na taon ng edukasyon. Kaya ayoko talagang maging alila sa isang mayamang pamilya, o maging kabit sa isang malaking mansyon. Sa gitna ng sinaunang intriga, may nakatagong lason. Baka ang tapat kong ugali, pagpasok pa lang doon, isang eksena lang, tapos ang buong serye, column. May iba pa akong aasikasuhin, iya. Pag uwi ko, sadyang maghahimala na lang. Ha? Ay! Ay naku! Ate, anong klaseng mahiwagang kamay ba meron ka? Matagal na akong namam-alamos dito sa lungsod na ito, pero ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap. Sige na, huwag ka munang abala sa pagpuri sa akin. Ano ang pangalan mo? Hehe, lahat ay tinatawag akong Eric. Hindi bagay sa hinaharap nating negosyo sa pagkain ang pangalang Eric. Hindi ito pang future branding natin. Dapat sosyal at pangpandaigdig ang dating. Simula ngayon, sasama ka na sa akin, binibini. Ang palayaw mo ay Xiao Pao. Ang buong pangalan mo ay Ziyexi Xiao Pao. Ziyexi Xiao Pao. Ate, bakit kailangan kong tawaging Ziyexi Xiao Pao? Hindi mo pa gets, ano? Tawag dito, Internet Dark Zone. Ang punto nito ay isang tunog na tugma at isang kulturang nagpapasalamat. Simula ngayon, kapag may tumawag sa iyo sa buong pangalan mo, parang nagpapakita na sila ng pasasalamat sa iyo. Ang sosyal pakinggan.
Kahit hindi ko maintindihan, pero parang astig na astig ang dating. Salamat sa pagbibigay ng pangalan, ate. Walang anuman, kaklase Xiaopao. Ate, ayos ka lang ba? Parang kopya ang mukha. Nakakatipid pa nga sa bayad sa model, ha? Tindahan ng pamilyang Shen ba ito? Pamilya ni Shen Dufu, tama ba? Nasa likod ang swerte ninyong lahat. Hintayin ninyo, bubuwagin ko ang kalakaran na ito. Sa ganitong paraan, ang ikalawang prioridad ay kumita. Ang ikatlong prioridad ay ang pagresolba sa mga nang-aapi. Ang pambihirang galing ng dating may-ari ay parang gasgas na gumuguhit sa lupa, dahil nakuha mo na ang katawan mo. Kung gayon, ang halaga ng kalusugan at buhay natin, at ang seguridad ng yaman ay ako na ang bahala. Para sa mga magulang ng dating may-ari, at para na rin sa sarili ko, kailangang lampasan ko ang life mode na ito. Pau Pau. Ate, may itatanong ako sa iyo. Marunong ka bang magkwenta? Iyong tipo bang 1+1 ay higit sa 2? Ate, huwag mo akong tingnang parang palaging gutom. Noon, nakikinig pa ako sa mga klase sa accounting sa syudad. Noong kasama ko si ate, palihim akong nakikinig sa klase noon. Huwag mong sabihing simpleng dagdag bawas lang. Kahit yung komplikadong mga kalkulasyon, mas mabilis pa ang utak ko kaysa sa pagbilang gamit ang abacus. Ay naku, jackpot. Pala, isang likas na galing na parang artificial intelligence sa pagkukwenta. Magaling, Pau Pau, binabati kita. Opisyal ka nang nakapasa sa interview ng Shen Group. Mula ngayon, sumunod ka na kay ate. Basta may isang subo ng Lucifen si ate. Siguradong hindi ka mauhaw sa tuyong bamboo shoots. Sisiguraduhin kung araw-araw kang busog at may anghang. Diretso nating itataas ang negosyo sa pagkain at inumin dito sa distrito ng Qingxi. Gagawin nating pangunahin sa buong lugar ang negosyo nila. Mula ngayon, sabihin mo lang kay ate kung saan tatama. Ako si Pau Pau, opisyal na alagad ni ate. Okay, opisyal nang nagsimula ang main quest ng Newbie Village Chief. Sumama ka kay ate para kunin ang upa. Ito ang punong gusali namin. Ayusin natin ang setup. Tawag dito, retro vibe. Magmarcha tayo at ipakita ang ating karapatan. Sinusubok mong year-akan ng dangal kong inuuna ang paghinga at buhay. Palayasin ninyo ang babaeng ito. Pau Pau, bantayan mo ang B-point. Huwag ninyong hayaan silang makapagsimula ng gulo. Dumating na si ate. Panoorin ninyong magpakitang gilas ang fire wheel ko. Array. Unahin nating tingnan kung may natitira pang makakain sa inventaryo. Hindi nga. Ni isang sibuyas wala sa kusina. Ang tanging dala ko mula sa modernong panahon ay ang kalderong Lucifen na ito. Kanina, ipinakain ko pa yon sa isang ipal. Ang batong mukha ng Dali Temple Shaoqing ay biglang nawala na. Sana naman, bigyan ninyo pa ako ng isang pakete ng Lucifen. Siksik na lihim at malalumang lasa. Ako naman, nakakatulala pala. So may golden finger din pala ako. Kapag sumigaw ako ng pangalan sa likod ng kusina, kaya palang lumitaw ng wala sa oras ang mga bagay. Lucifen. Isa pang pakete ng Lucifen. Mayaman ako, talagang mayaman ako. Isang pilak na ginto. Baka masyadong sosyal ang ginto, ayaw ng sistema. 120 pilak. Fino at mamahaling seda. Pampaligo na losyon para sa balat na mamantika, shampoo, conditioner, at bathtub. Portable charger para sa smartphone. Asin. Mantika sa pagluluto. Asukal. Itlog. Sandali, huwag mawala ang ninuno. Talagang hindi ako pinabayaan ng langit dito sa pagbiyahe ko. Kung may ganito akong kakayahan, bakit pa ako mangangamba? Ngayon, magbebenta tayo ng Lucifen. Bukas, magbebenta tayo ng pritong manok. Sa susunod na araw, hotpot naman. Kapag nakaipon ako ng sapat na pera, diretso kong bubuksan ang tindahan sa harap ng tarangkahan ng palasyo. Pagpapapila ko ang buong hukbo ng mga opisyal sibil at militar. Hindi pwede, hindi pwede. Ang tatak na pangkaligtasan. Ang mga ito ay hindi pwedeng makita ng iba. Sobra ng lampas sa hangganan. Sa likod na kusina na lang ako palihim na gagalaw mula ngayon. Kapag ilalabas, kailangan pang tanggalin ang pakete at ayusin ang pangbalat kayo. Napasunod ko na ang mga panlasa ng mga tao noong sinaunang panahon. Handa nang salubungin ang pagdating mula sa makabagong panahon. Paandari na ang pagbagsak sa mga dinaang o kayamanan ng pamana. Ipasabi na kay Pau Pau. Bukas ay formal nang magbubukas ang kainan ng pamilyang Shen. Akala mo sino ako? Ang kapal ng bibig mo, ano ang sinisigaw mo dyan?
Shen Ziyi, buhay ka pa pala ha, lokong yon. Isang dalagang bulaklak na walang ayos ang itsura. Tapos nakikisama pa sa isang pulubing bata. Talagang nakakahiya at nakakabutas ng pader. Nagawa mo pang dungisan ng mukha ng iyong ama at ina sa impyerno. Kapatid, kung ako ka. Matagal na sanang naglaho sa hiya ang kainan ng pamilyang Shen ngayon. Pero nakapangalan sa aking ama. Kung marunong kang umintindi, tumakbo ka na. Huwag mong dungisan ang lugar ng aking pamilya. Buksan ninyo ang inyong mga mata at tingnan ng malinaw. Opisyal na record ng distrito ng Qingxi, eksklusibong sertipiko ng pagmamay-ari ng kainan ng pamilyang Shen. Ang nakasulat dito ay ang pangalan ng aking ama na si Shen Dashan. May ebidensya ba ng utang? May dokumento ba mula sa opisina ng pamahalaan na nagpatibay? At paano naman yun? Ngayon lang, pinagpunit ng may bahay ang papel na ito. Tingnan natin kung ano ang ipapakita mong patunay. Galawin mo ako, subukan mo nga. Ang ginan ko kaninang tanghali ay nasa bungad ng tarangkahan ng county. Dahil sa niluto ko, ang babaeng ito. Nabighani ng masarap na himala ng langit ang sino, Gobernador Zhao, Ginoong Zhao. Kasama pa ang Dali Temple mula sa kabisera. Kegan o Hanzai, salamat po Ginoo Zai. Gusto kong maayos na patakbuhin ang kainan na ito. Sabi pa ni Ginoo Zai, makaraan ng ilang araw, babalik siya para kumain ulit. Kung may manggahas mang agawin ng tindahang ito ngayon, ibig sabihin, pinuto ninyo ang pagkain ni Ginoo Zai. Pagdating ng oras, papasok ang mga bantay itim ng Dali Temple para hamuli ng tao. Biyenan ko, sapat na ba ang taba mo para sa kanila? Tatamaan ka ng ilang ikot ng matinding parusa. Ate, umuwi muna ba tayo at magpasaklaw muna? Hoy, ikaw, hintayin mo ako. Mga walang kwentang taluna na ang lakas sa labas ay 5 lang. Ang nilutong ulam ni ama ngayon ay sobrang bango. Ang ganda ni ate, talagang napakaganda tignan. Mas maganda pa kaysa sa mga pinapakyaw sa kabisera. Pati mga pulbos na ate ay magaganda rin tignan. Ama, ano sa tingin mo? Munting bata, huwag kang masyadong magtanong tungkol sa usaping may mga nakatatanda. Pagbalik natin sa palasyo, kopyahin mo ng 3 beses ang utos ni Prinsipe Taifo ngayon. Wow, ama, ang higpit mo. Mamamatay na yata ako. Talaga bang ganito kagwapo ang mga lalaki noon? Totoo nga, ang pogi niyang tignan. Ang pagkain ginagawa nila ay amoy masamang espiritu. Ang bango ay halos lampas sa mundong ito. HMM. Lucifer. Nagluluto ba sila ng pandikit sa kainan ng pamilyang Shen? Takpan ninyo agad ang ilong at bibig. Amuyin mo ng isa pa, siguradong gugustuhin mo. Amuyin mo ng 2, sobrang nakakaadik sa lugar. Talagang isa palang engkantadang babae si Shen Ziyi. Kahapon sa county office, hindi siya nahuli. Ngayon, nagkalat pa siya ng lason sa kalye ng walang hiya. Mukhang mali ang tansya ko sa depensa ng mga tao noon. Mas matigas pa sa inaakala ko. Kung magpapatuloy pa ito ng ganito, una sa lahat ng prioridad ng pagkaligtas ko. Malapit nang magsara ang negosyo. Mas mabuti pang bukas ay magtimpla na lang ako ng matinding reklamo sa likod na kusina ng fried chicken ng baliw na Miyerkules. Ibenta na lang ang iba. Ate, huwag kang panghinaan ng loob. Hindi lang alam ng lahat na ang tawag dito ay, ano ba talaga ang napakasarap na himala ng Lucifer? Kaya hindi sila nangangahas kumain kapag nalaman nila. Tiyak na mapupuno ng tao ang tindahan natin hanggang sa magsisiksikan at masikip na masikip. Salamat sa mabuting pangungusap mo. Ikaw talaga, marunong ka pang magpasaya ng loob. Hindi ba ito ang sinabi ni Ginoong Zai mula sa korte ng Dali? Ay, narinig ko kahapon sa mga tao sa county office na sinabi raw ni Ginoong Zai na noong nakaraang araw, kahit may lason pa, nakakakain siya ng 4 na mangkok. Ngayon ba naman, bigla na lang siyang dumating ng buhay na buhay at palaka para bumili ulit. Baka nga hindi talaga nakakalason ito. Kahit si Ginoong Zai ay hindi mapigilan ang sarili, di subukan din natin kaya. Magandang ate, nandito na si Soy Soy at si Daddy para sumuporta. Ay, nandito na si Soy Soy. Ngayon, ang niluluto sa tindahan ni ate ay super espesyal. Isang pagkain na level Demon King ang sarap. Naamoy mo ba? Yung mabango pero may anghang. Pero sabi ni Daddy, ang tawag dito, ang Lucifer ay sobrang anghang. Pag kumain ng bata, siguradong sisigla ang puwet at maglalabas ng bulaklak. Kaya hindi pinakakain si Soy Soy. Hehe. Huwag kang mag-alala, dahil tinawag mo akong magandang ate. May special treatment ka talaga. Umupo ka ng maayos dito. Pupunta si ate sa kusina at gagawan ka ng mahika. Gagawa ako ng pinakamasarap at pinakamaganda sa buong mundo. Isang golden finger na obra maestra. Kapag may batang dumating, imposibleng tumanggi. Super malaking makukulay na cotton candy. Hehe. Wow! Bumagsak na ang bahaghari mula sa langit. Matamis na matamis. Parang ulap. Magandang ate. Tiyak na isang diwata kang bumaba mula sa langit. Saan kaya galing ang asungot na ito? Na may napakaraming kakaiba at walang katulad na palabas. Pero amoy na amoy, mas matindi ito kaysa kahapon. Ang asim na nakakaubos ng buhay. Nagwawala na ang tiyan ng opisyal na ito. Bigyan ninyo ako ng kaparehong dami gaya kahapon. Unang ihain ang 3 mangkok. Dapat, kaunting sandali lang, Ginoong Xiaoqing.
Hindi na kaya, lalaban na ang katawan ko. Kahit si Ginoong Zai, ang bango ng kinakaing yun. Ngayong araw, kahit anong mangyari, magiging puting daga ako. May bahay, bigyan din ninyo ako ng isang mangkok ng Lucifen. HMPH. Lucifen. Sige. Pau Pau, singilin mo na. Paupuin ang mga bisita. Gusto ko rin ng isang mangkok. Dagdag ang hang at asim. Bigyan mo rin ako ng isang mangkok. Tingnan ko nga, talagang kasing sarap ba yan? Huwag kayong magsiksikan, ako ang nauna. May bahay, sabi ng pinsan ko gusto rin daw niya ng isang mangkok. Naku po, ang tawag ba riyan na asim ay parang basahan sa paa. Paano naging ganito kalutong kapag kinakain? Ang sarap sa bibig, maalat, maasim, at maanghang. Marami na akong pinamahalang kaso, pero ngayon ko lang talaga naramdaman ang totoong sarap. Hihihi. Mga hamak na walang alam. HMM. Naiintindihan ko na. Magandang ate. Ang mga ulap na candy na ito, sobrang sarap pala. Pakiramdam ni Soy Soy para na siyang lilipad sa langit. Walang hulma. Halika na, tingnan ninyo. Tingnan ninyo ang asungot na ito. Tingnan nga ninyo kung ano ang hawak niya. Sa mundong ito, saan ka makakakita ng taong mukhang ulap sa langit tapos pula at berde pang pagkain? Shenzi. Naglakas loob kang ang gumamit ng itim na mahika sa distrito ng Qingxi. Ginamit mo ang uri ng halimaw na yan para sulsulan ang mga inosenteng bata. Ang 5 kulay na candy na yan, ang kinis at pino tingnan. Binigyan mo ba ng pandikit ang bibig mo o ano? Grabe ang tapang ng lasa. Sa husay ko itong ginagawa. Bakit pagdating sa bibig mo, naging mahika na agad? Huwag kang ang magpakalat ng maling chismis sa prioridad ko sa buhay. Pero wala ni Katie na pasensya ang linya na ito. Ang lakas mo pang ang sumabat. Bawal mong apihin si ate. Bawal ang paninira sa tindahan. Saan ang galing ang pulubing gutom na yan? HMM. Matandang babae. Ngayon, malinaw na malinaw mo nang naintindihan ang batas. Biliw, huwag kang magpaapekto. Ate, ngayon hindi ko siya ihahagis sa kahela. Hindi ito ang pagpasok sa county jail. Ako na ang sumusulat ng paurong. Kunin mo si Zhao Huaiyan at dalhin dito. Ang sabi ko, ako ang humahawak ng kaso sa korte ng dali. Kulangan lang ng tagapamagitan. Ginoo. Kaawa-awa naman. Basta-basta lang, tinuturuan ko lang ang hambog na babaeng hindi marunong rumespeto. Madalas siyang mapagkamalan. HMMPH. Naipagkamali siya. Lahat kayo, nakadilat ang mga mata at nakatitig, ha? Narito rin ang mga kapitbahay sa kalye ni Gobernador Zhao. Ang bagay na ito ngayon ay kailangang ilantad ng hayagan at malinaw. Humihingi ng patunay mula sa lahat. Kagawaran, Ginoo. Ako mismo ang nakakita na pumasok ang babaeng ito at sinigawan ang mga tao. Pati itinulak pa ang bata. Kita ko rin yun. Ang tindahan ni Binibini Shen ay legal na pinatatakbo. Ang pamilyang Chen na ito ay naiinggit lang. Kaya sadya silang gumagawa ng gulo. Sinadya nilang saktan ang mga tao. Lakasan niyo ang loob ninyo, mga tao ng Chen. Hayagang paghanap ng gulo. Paghahadlang sa operasyon ng tindahan. At mas malala pa, sinadya nilang saktan ang anak ng tao. Isinasaalang-alang ng opisyal na may malapit kayong ugnayan ni Binibini Shen. Ang parusang kamatayan ay maiiwasan. Pero ang buhay na parusa ay hindi. Mahirap takasan ng sala, kasalukuyang multa na pila, 500 wen at hayagang humingi ng tawad kay Pau Pau. Kung mauulit pa, hindi kita palalampasin ng magaan. Ayos. Saksak na saksak sa katarungan. HMM. Iyong Binibini Shen na yan. Bilang ama at ina ng bayang ito ang opisyal na ito, para matiyak ang kaligtasan sa pagkain ng mga mamamayan ng county. Sa tingin ko kailangan kong ako mismo ang magpatingin yan. Sa pagkain mo. Bigyan mo rin ako ng isang mangkok. Sige na, libre naman ang pagsusuri. Isang mangkok na nagkakahalaga ng 15 wen. Mukhang hindi naman abuso sa bayad, Pau Pau. Saan dyan ang masasama? Lalong kitang masasabi na tunay na kayamanan nito sa mundo ng tao. Madam, dagdagan mo pa ako ng pritong itlog, haha. Sandali lang, antayin niyo ako. Kain lang ng pulbos, pwede na siyang gamwapo ng ganyan. Parang isang malawak na piging na masaya mula 360 anggulo. Maganda kong ate. Gusto mo ba ang tatay ko? Hehe. Ano ba yang pinagsasabi mo? Bata ka pa, huwag kang nagsasalita ng kung ano-ano. Si Soy Soy ay hindi nagsasalita ng kung ano-ano. Ate, ang sarap ng luto mo. At ang ganda mo pa. Ikaw na lang kaya ang maging nanay ni Soy Soy. Para araw-araw tayong makakain ng masarap at maanghang. Bilasan mo na, bata. Ang isang opisyal na tulad ng tatay mo. Pag pinakasalan ka niya, siguradong susundin niya ang tamang asal at ritual. Ate, hindi ko yata maabot yan. At higit sa lahat, ipinaglalaban ko ang kalayaan sa pag-ibig. Ayokong mapunta sa isang marangyang bahay bilang kalaguyo. Ano ba ang kalaguyo? Pwede ba itong kainin?
Hindi yun pagkain. Sa totoo lang, isa yang napakahirap at napakasakit na bagay. Hindi na kailangan ng bata na maintindihan yan. Ano ba talaga ang kalaguyo? Sinabi ni magandang ate na huwag ka raw akong gawing kalaguyo. Nakakaapi ang maging kalaguyo. Ahem ahem ahem. Naku po. Soy, ang cute mo talagang pasabugin ang puso ko. Ang usapan natin, hindi yung sobrang bilis ng replay. Nako, tapos na talaga ako. Bilisan mo, hukayin mo ako ng siwang sa lupa. Hayaan mo akong lumusot doon. Ate, may nasabi ba akong mali kanina? Ano bang mali? Kahit ang bata nila, takbo ng takbo pa rin. Bakit ako kinikilig dito ng ganito? Iyan ang tinatawag na maagap na bawas pinsala. Hindi po, ate. Noong una akong namam-alamos, narinig ko noon, na ang taong ito na si Ginoong Zai ay hindi kailanman nagkapamilya. Hanggang ngayon, mag-isa pa rin siya. Hindi nagkapamilya. Kaya tinawag siya ni Soy na tatay. Si Soy ay anak ni Ginoong Zai na nakatatandang kapatid. Maaga silang pumanaw ng asawa niya. Napaka mapagmahal ni Ginoong Zai. Mag-isa niyang inalagaan at pinalaki si Soy. Si Soy ay bata pa at magalang, kaya lagi niya itong tinatawag na tatay. Mahal na mahal ni Ginoong Zai si Soy. Kaya hindi na niya kailanman itinama ang tawag na yun. MHM. Nako, Shen Niangzi, kita ng aking Ginoo na hindi lang marunong ka magluto, ang tapang mo pa, pati pagtuturo mo sa bata, ang tapang din. Tamang hinala po, Ginoo, ako ito, ang estilo ng panganib na pagsalubong. Ang pangunahing kaalaman na unahin ang pagligtas ng buhay, hindi nyo ba naiintindihan yan? Mga dakilang taong may mataas na posisyon at saganang biyaya, baka isang araw ay makabuo pa ng 3 o 4 na asawa. Kung maaga akong naghanda ng depensa, ano ang mali roon? Sa halip, ang reaksyon po ninyo ay sobrang lala. O baka nataman ko ang puso ninyo, kaya kayo nagalit sa hiya, baka kung ano na naman ang pinagsasabi mo. Ako mismo, bigla kong naalala, may 3 nakatenggang ulat sa korte ng dali na wala pang pirma. Hindi pwede. Sobrang init sa kusina sa likod. Pumasok ka at magpalamig ka muna. Pau, bantayan mo muna sila rito. Papasok ako para mag-develop ng bagong produkto. Huwag kang pumasok at istorbohin ako. Kalma, Shen Ziyi, pumunta ka rito para kumita, hindi para makipagpakitang gilas sa korte ng dali bilang pangalawang pinuno. Kagandahan ang nakakaligaw sa kaharian. Ang buhay ang inuuna. Unang tuntunin, malakas na ulitin ang pagbusina ng 3 beses. Hindi pwede, kailangan ko ng konting kasiyahan na inumin. Bigyan mo ako ng isang baso ng taro boba milk tea na nakatirang o nakakapresko, at maraming yelo. Nako! Bumalik ka na sa buhay. Ngayong tag-init na talaga. Matapos kumain ng paisa ang Lucifen, sabay ang isang baso ng yelong milk tea na pampahupa ng anghang. Hindi ba punong-puno ang sarap na ganoon? Ang galing sa negosyo. Tamang-tama, napakagandang diskarte. Yelong taro boba milk tea, boba. Anong klaseng inuming parang Diyos ito ng milk tea? Ang bango at ang lambot. At sa loob, may maliliit na butil pa. Kapag kinagat mo, may angas talaga. Sa tag-init, isang mangkok ng sobrang pinagpapawisang noodles ang sakto. Isa pa nga nitong malamig na matamis na inumin. Parang naging diwata na ako. Tabi-tabi. Lahat ng estranghero at tambay, lumaya sa Jubao Restaurant. Hindi ba ito ang pinakamalaking bahay inuman sa distrito ng Qingxi? Si Wan Jusai ng Jubao Restaurant, tama ba? Narinig ko na ang nasa bayan, malalaki at maliliit. Basta may magandang kita. Sa huli, sasakmalin din niya gamit ang maruming pakana. Ikaw ba yung anak sa labas ni Shen Dashan? Narinig ko na ang munting tindahan mo, kamakailan lang, dahil sa isang mangkok ng mabahong sabaw na sumisipa sa ilong. At kung ano-anong kakaiba at lihim na matatamis na inumin. Nang agaw pa ng maraming kita mula sa amin sa Jubao Restaurant. Ngumiti si Wan Jusai. Magbukas ng negosyo, sa sariling galing at talino. Hindi ko alam kung anong mahalagang dahilan at naparito ngayon si Ginoong Wan. Ang taong matino, diretso magsalita, 500 pilak. Bibilhin ko ang natatangi mong formula ng Lucifen at ng milk tea. At ang Shenji Eatery na ito, mula ngayon ay sasailalim din sa Jubao Restaurant. Iiwan kitang maging tagapamahala ko sa kusina. Mahalaga sa babaeng marunong makiramdam ang dangal. 500 pilak na yan, sapat na para sa iyo habang buhay. Ang 500 pilak sa distrito ng Qingxi ay napakalaking halaga. Hoy, seryoso ka ba? 500 pilak lang, gusto mo nang bilhin ang walang humpay kong sistema at mga gamit, at ang modernong lihim na formula. Ang galing mong magdikta, ha? Pasensya na po, Ginoong Wan.
Pamilyang lihim ang formulang ito, hindi ito ipinapasa sa iba, at saka, malaki ang gana ko. Gusto kong ako ang may-ari ng negosyo. Ayokong maging trabahador ng iba, huwag kang ang magpakapiyansa. Kapag ayaw mong kumain, tatanggap ka ng parusa. Akala mo ba kung may Jawhua iyan at ang korte ng dali, maaari ka ng umasta ng matapang at matulog ng panatag, kaya kanilang protektahan sandali, pero kaya ka ba nilang protektahan habang buhay? Sa distrito ng Qingxi na ito, ang kalabanin mo ay si Wan Jusai. Mayroon akong 100 paraan para hindi mabuhay ang tindahan mo. Tayo na, ate, malalim ang tubig sa likod ni Wan Jusai. Narinig ko na may kapit siya sa kabisera. At may mga tindahang konektado sa Jubao Restaurant. Hindi lang biglang naglaho ang kinaroroonan ng opisyal na may hawak sa kanya. Talagang bigla na lang nawala ng apoy ang tindahan. Ano ang gagawin natin? Dala ng hukbo ang hadlang. Kapag dumating ang tubig, tatakpan natin ang lupa. Unang tuntunin, kaligtasan muna. Ipaglalaban natin ang kapital sa isang patas na laban. Pau, mag-ingat tayo ngayon, sobra. Mas kailangan pang bantayan ng maigi ang mga gamit sa likod kusina. Hindi natin sila mabibigyan ng pagkakataon. MHM. Hahaha, ang bata na yon, kahit kay titing na utos, ayaw tumanggap, ayaw niyang ibigay ang formula. Hindi naman ako nagmamadali. Pagsapit ng araw na bumaba si Ginoong tagapamahala sa distrito ng Qingxi, narinig ng opisyal na ito, na ang nasabing mataas na opisyal ay pinakadiin sa kaligtasan ng pagkain, at hindi niya kinukonsinti ang kahit kaunting dumi, dahil nakagawa ang babaeng yun ng napakakakaibang bagay. Ibibigay ko sa kanya ang isang malaking gantimpala. Pumunta kayo at sabihan ang mga naiwan sa munisipyo na magsimula na tayo. Opo, matalino si Ginoo. Ang gwapong kuya at ang magandang ate, tiyak na tapos na ang taro na boba milk tea sa tindahan. Bakit hindi ka pa pumunta ngayon? Kuya, kung hindi ka pa pupunta, aagawin na ng iba ang maganda mong ate at gagawing asawa. Kuya, huwag kang magkamali ng intindi. Ako ba ay dahil lang sa craving sa milk tea? Ako ay para sa kaligtasan ng pagkain sa distrito ng Qingxi. Pero ngayong araw, talagang nakakalalot at nakapapaso ang panahon. Kailangan ko ng isang baso ng preskong inumin para maibsan ang gulat. Huwag kayong mag-alala, Wan Jusai. Ngayong hating gabi, habang nag-iikot ang magkapatid sa Dong Street, sisikapin kong iwasan kayo. Ang tao, iisang apoy lang ang dapat bantayan. Kung gayon, sisindihan ko ang kwartong tinitirhan ng hukom hanggang sa maging abo. Tingnan natin, kapag wala na ang suki, paano pa siya magmamayabang? Ang galing ni Wan Jusai. Kahit ang gumagalang kainan ng mga opisyal, kaya niyang sunugin. Parang binubura na lang ang mga batas ng korte ng dali, ginawa pang basahan sa paa. Grabe naman. Sinusunog na nila pati ang punong gusali ko. Unang patakaran ng buhay ng may bahay, manatiling buhay, magtakda agad ng yaman. Diretsong linisin niya ako ng ubos. Ngayong gabi, isasama mo si Pau Pau. Tumira ka sa mansiyon ng aking kapita. Tungkol naman sa kainan, ako mismo ang mag-aayos ng nakatagong ambas ng libong kawal, at babuking at huhulihin sila. Sundin ninyo ang utos ng hukom. Ngayong gabi, matutulog ako kasama ni magandang ate. May sarili kang silid, di ba? Natatakot akong mag-isa lang ako sa pagtulog, baka managinip ako ng bangungot. Si magandang ate lang ang makakaprotekta sa akin. Magandang ate. Sasabihin ko sa inyo si Daddy mukhang nakakatakot man sa panlabas. Pero super lamang niya. Noong bata pa si Soy Soy at nagkasakit, buong magdamag siyang hindi natulog, karga-karga si Soy Soy. At saka, hindi raw pumupunta si Daddy sa kung ano-anong bar para uminom ng alak, ng bulaklak na alak. Sabi pa ni Daddy, si magandang ate ang pinakamahalagang babae na nakilala niya. Totoo ba ang huli mong sinabi, Daddy? Siyempre naman. Grabe. Hindi lang gwapo ang lalaking ito, nasa mataas pa na posisyon, pero ang dami pang malasakit at lamang. Sa panahong ito, parang perpektong lalaki na talaga. Nako, ang utak ko sa pera, parang nagiging utak pag-ibig na. Sino ang nagtitimpla ng gamot na yan? Grabe. Bawal ba ang katawan na ito? Hindi pwedeng libre mo na lang tingnan. Linisin ninyong lahat ang lugar na may bakas ng dugo. Mamamatay na yata ako. Shen Ziyi, ikaw na tusong nila lang. Buong gabi kang gising. Tapos naglakas loob ka pang pagmalupitan ang paliguan ko. At talagang nag-aabang ka pa rito para tingnan ako. Lumayas ka rito. Pasensya na po, Panginoon. Aalis na po ako agad. Bawi na lang ako. Haliparot. Talagang haliparot. Ang linis ng aking korte ng dali ay tuluyan ng nawala ngayong gabi. Bilasan ninyong kumilos, sabi ni Wan Jusai, sunugin ng lubos ang apoy.
Paano magkakaroon ng regular na hukbong nakabaon doon? Ikulong ninyo ang lahat ng sangkot na tao. Mga walang silbing basura, pawang basura, isang hampas lupang walang pinanggalingan. Paano niya nagawang paikutin ang libong kawal ng kinatawan ng korte ng dali? Na buong gabi siyang binabantayan ng palihim. Kahit ang korte ng dali, ginawa na niyang sandalan. Talagang hindi madaling lapitan ang babaeng ito. Masyado yatang sumusobra ang korte ng dali. Ilang araw na lang at darating na ang pagbisita ng opisyal. Kapag ang opisyal ang pumapel, damay ang buhay ng tao. Gusto kong makita. Kapag bumagsak na ang kutsilyo ng opisyal na taga-suri, ang si Zai Wuju, magkakaroon pa kaya ng lakas ng loob na salungatin ng langit at iligtas siya. Ay, Ginang. Zhang, lumabas po ba kayo ngayon nang hindi dala ang Shenji bubble tea ninyo? Itong bagong brokadong paldang suot mo, hindi halatang mayaman ka pa rin. Tigil mo na nga. Ako nga itong pinagpapasunod ng mga ipis. Sa distrito ng Qingxi ngayon, paglabas mo ng bahay, hindi pwedeng wala kang dalang isang baso ng taro boba milk tea. Nakakahiya ng bumati sa iba, mas lalo pa ang sumali sa kung anong bulaklak na handaan. Ngayong araw, buy one, take one. Kailangang isama ko si ate kong matalik na si Ginang Lee, kung hindi, baka putulin niya ang pagkakaibigan namin. Nakarinig na lahat. Sa restoran ng Jubao, si G. Juan ay nag-utos na lubusan tayong pagbawalan. Ngayon, magpanggap tayong karaniwang customer at pumasok para kumain ng noodles. Pag nailagay na ang noodles sa mesa, ikaw ang bahala sa paghagis nitong patay na salamander sa mangkok. Ikaw, pangatlo, sisigaw ka lang ng malakas sa pintuan. Sabihin mo na ang snail noodles ay niluto gamit ang mabahong tubig ng latian sa bundok. Punong-puno raw yun ng uod. Naiintindihan ninyong lahat? Oo o hindi, naintindihan ko, boss. Siguradong gagawin ko ng maayos ang atas. Pahamakin natin ang tindahang ito. Mga kagalang-galang na bisita, pakisuyo munang kumain ng dahan-dahan. Handa nang ilabas ang patay na uod. Ay, boss. Ang bagay na ito, kahit mabaho. Pero ang sarap ng amoy, nakakabighani. Baka kainin muna natin ang ilang subo. Tikman natin kung gaano kasarap. Ginuuan, maya-maya magwawala na sila. Sayang na sayang lang ang pagkain. Mga profesional kami sa pakikipagsabuatan. May kaunting disiplina ka naman sa trabaho, pwede ba? Sige na nga, isang subo lang. Kapag kilala mo ang sarili mo at ang kalaban mo, di ka matatalo sa sandaan ng laban. Isang subo muna, saka mo ihagis ang uod. Ako na ang bahala rito. Anong lasa nito? Bakit kaya itong tangkay ay hindi pa rin bumababa sa panunukso? Boss, sobrang lutong ng balat ng tokwa. Boss? Ang lambot at dulas ng noodles. Ikalawang uod, bilis. Ihagis mo na. Sandali lang, boss. Pagkatapos kong maubos itong maasim na bamboo shoot, saka ko ihahagis. Ay! Talo na. Ang tamis ng sabaw at anghang ng noodles, parang gawa ng mga Diyos. Naihagis na ba ng ikalawang uod? Boss! Nang inubo ko lang kanina, masyado akong nadala. Hindi ko napigilan. Ubas na pati sabaw. Ngayon kung ihahagis pa. Kahit ang tanga, halatang tayo rin ang naglagay niyan. Nasaan ang dignidad ng pakikipagsabuatan natin? Nasaan ang grand plan natin? Akala natin may tatago natin ang ebidensya, pero kinain pa natin. Boss, ano na ang gagawin natin? Ha. Kumusta? Nagawa ba ang plano? Nabahira na ba ng masamang pangalan ang kainan ng pamilyang Shen? Ginuuan. Paumanhin, lubos na bigo ang plano. Paano nabigo? Dahil napansin ni Shen Zi ang uod, o baka ang mga tao ni Zhao Taiying ang sumabutahe sa kanila. Bumalik ka, ginuuan. Hindi sila ang nakatuklas, kundi dahil sa sobrang sarap ng kanilang snail noodles at milk tea. Talagang nakabaliw sa sarap. Hindi na kontrol ni Kuya San ang sarili, kaya naubos niya pati buong mangkok ng noodles at sabaw. Nang matapos lang niyang kainin, saka niya napansin na hindi niya naihagis ang uod. Kayong tatlong walang silbi. Gumastos ako ng malaki para upahan kayo para manggulo. Tapos sa huli, kayo pa ang kakain ng merienda sa likod ko. Sinasabi ko sa inyo, may sense ba kayo? Na ngayong araw, lahat ng restoran sa buong lungsod ay, bakit ang amoy, parang tubig na pinaghugasan ng kaldero, wala nang kamoy-amoy. Oo nga, sa bunganga pa lang, ang bland na. Puro yata sa isip ko ang langis na nagkalat kahapon. Maasim at maanghang na pulbos, at itong taro mud boba na malamig at malagkit. Hindi na pwede, isa pang mangkok.
Ay grabe, tumigil ka nga. 3 araw na walang trabaho. Parang gusto na talaga nating isuko ang buhay natin, ha? Mga kapatid, sa restoran ng Jubao, kahit yung perang may butas, ayos lang, wag lang ang pangit. Sa hirap ng panahong ito, sino bang nagtatrabaho ng hindi para sa isang subo ng pulbos? Pumunta tayo sa interview. Mukhang sa lakas ng core drive ninyong lahat, nakapasa sa interview. Tatay, bilasan mo pa. Guwapo kong ate, may bago ka na namang niluto ngayon. Halina kayo, mga bata, upo na. May special promo ngayon sa pagbubukas. Kabayong pritong manok na siraulo. Tikman ninyo ang bago kong sandata. Tatay, malutong ang labas nitong laman. Sa loob, sisabog ang katas. Ang bango, soy-soy. Ganito ang pagkain. Bakit nakakabuo ito ng sobrang sarap na pakiramdam? Sa utak ng babaeng ito, ilang Diyos sa bang recipe ang nakatago? Hey, tumutulong lang naman ako na mag-test ng lasa para sa mga tao. Hirap na kayo ngayon. Ngayong araw ng pritong manok, ako ang bahala sa inyo. Bukas ng gabi, magpapabango tayo ng todo. May bahay, sa likod bahay ako maghahanda para sa inyo ng isang tunay na malaking silo-salo. Sobra na ang ulam sa party ng mga empleyado at pamilya. May bahay Juan Jusay. Juan Jusay. Tumigil kayo, tumigil. Ngayon, tuturuan ko kayo ni ate ng pinakalihitimong modernong paraan ng pagkain, sa salad, balot ng lahat. Salamat po, Ginoo. Ibuka mo ang bibig at kumagat ka ng malaki. Ang sarap naman nito. Ikaw na dalaga, minsan nagpapakalambing ka rin pala. Mukha ka rin kaaya-ayang tingnan. Ay grabe, Ginoo, niloloko mo ba ako? Halina, kumain tayo ng barbecue. Bakit pwedeng walang tubig ng Diyos? Tikman mo muna ito. Ito ang tinatawag na kalele. Sa tawag ng mga tao, matabang bahay na masayang inumin. Wow, itong inuming ito, parang may fireworks sa bibig. Ang saya, talagang masayang inumin. Salamat po, Ginoo. Ano po ang problema? Ang sarap naman ng inuming ito. Kaya nitong pagalingin ng imo-mod ng mga manggagawa mo. May ilang puna lang ako. Ngayon, sa frontline, ubos na ang pagkain. Sa malawak na tagtuyot sa Hilagang Kanluran, narinig naming kulang na kulang ang supply ng hukbo, lalo na ang bigas at asin. Nagpadala ang korte ng ilang pangkat ng opisyal na tagahatid ng bigas. Dahil sobrang layo ng biyahe, naging maalikabok at mapait ang kanilang tinapay na trigo. Sino ba ang makakapag-enjoy niyan gaya namin? Ay grabe, kaibigan, kulang sa bigas, kulang sa asin, hindi ba sakto lang? Ang golden finger ko, kapag ibinigay mo lang sa system ang modernong bokabularyo, ang mga basic na supply na ito, gaano karami ang ilalabas, ganoon din karami. Huwag nang banggitin ang pinakamalakas na solong unit sa modernong labanan, ang pagkain. Akala ko pa naman kung anong big deal. Ikinakatiwala ko na sa iyo ang usaping ito, Ginoo. Hindi naman ito tungkol lang sa supply. Bukas ng maaga, dalhin mo ang mga sundalo mo sa likod bahay ko para maghakot ng paninda. Ang kailangan ng misyon ni Shenzi sa hukbo ay hindi pangkaraniwang maliit. Ikaw na may-ari ng tindahan ng pagkain, ang pinakamataas na antas ay ang kaligtasan muna. Ibig sabihin, zero ang performance ng lahat sa lakay. Nilagang baka na pansit. Nako, parang ang saya ko. Saan ba nagmula ang magandang ate na may pabukas ng kainan? Tiyak na ate mong alindog ay galing langit. Naghahatid ako ng kayamanan para kay Lolo. Sa mesa 3, isa ng lucifer na mabaho at maanghang. Dagdag itlog, Lolo. Naubos na ang yelo sa likod na kusina. Bilisan ninyo at maglipat na. Nako, ang saya ko. Salamat po, Ginoo. Salamat po, Ginoo. Ikaw ba yan? Parang peking palabas o hindi? Ikaw ba yan? Pribadong bisita ng gobyerno. Alin doon? Tungkol sa mga supply sa unahan ng hukbo. Ang maliit na opisyal na ito ay naghatid ng pasasalamat kay Ginang Shen sa ngalan ng General ng Hilagang Hangganan. Malaking kabutihan, walang kapantay na pasasalamat. Hindi ako marunong manguha ng utang na loob kailanman. Sabi ni Soy Soy, kulang daw kayo ng tao sa tindahan ninyo nitong mga nakaraang araw. Kusa akong nagpunta para maging lakas paggawa.
Bilang kabayaran sa paggawa ko, Ginoo Zai, ang maliit na templong ito ay hindi kayang umarkila ng isang malaking Buddha na tulad ninyo, at si Xiao Er ay dapat laging nakangiti sa mga tao. Ikaw ay araw-araw na may mukhang yelo na parang bundok ng yelo. Baka malason ng mga parokyana sa pagkain ng pansit. Si magandang ate. Ganito ba ako pasok sa standards mo, ha? Huwag masyadong demonyo. Nako, ang saya ko. Si Xiaoqing ng korte ng dali ay live na cute mode. Ang kapangyarihan ng pinsala nito, grabe, parang nuclear level. Ang dalagang puso ng isang ina. Talagang naamo ng aroganteng lalaking ito. Hihihi. Shenzi. 20 mahigit taon na akong nabubuhay. Hindi pa ako nakaranas ng ganito kasahol at kahari mo sa buong buhay ko. Kung tatawa ka pa, kung ganoon ay. Sige na, sige na. Hindi na ako tatawa, hindi na. Napakahusay ng ipinakita ni Xiao Er. Diretso na itong kasali sa prioridad ng kaligtasan. Kung gayon ngayon, ang mga VIP na panauhin ng pangunahing bulwagan ay ipapaubaya na sa iyo ang pag-asikaso. Grabe, ako yata ang tanga dito. Ilang Ginoo, narito na ang inyong pansit na nilagang baka. Mangyaring manatiling tahimik habang kumakain. Sa maingay na nagrereklamo, parang hindi talaga tinatanggap ng bahay na ito ng Dali Temple. Oo, tama ang sinabi ng dakilang bayani. Ayusin natin ng tahimik ang bagay na ito. Pau kuya. Tingnan mo ang itsura ni Lolo, hindi ka ba naman manghihinayang? Hihihi, tingnan ang mga mata ni magandang ate. Mas haban pa ang kalbong malapot kaysa doon sa cheese kahapon. Nako, ang saya ko. Ito ang sinasabi ng mga nakatatanda na paghulog sa ilog ng pag-ibig. Ang isang ikot na ito ni Ginoong Zai, tuluyang nalubog sa pamilihan ng masarap na pagkain ng Shenji natin. Ang hirap, Ginoong Xiaoqing, naparito pa kayo. Espesyal itong ibinayad sa iyo bilang kabayaran sa pinsala sa trabaho. Zi. Pagkaraan ng ilang araw ng pagbisita, nakarating na rin sa distrito ng Qingxi. Ang mga tao sa likod ni Wan Jusai ay medyo matitinik, pero huwag kang matakot. Narito ako. Kahit pumasok sila, hindi nila kayo at ang tindahan ninyo magagalaw. Ang kaligtasan ng babaeng yon. Mula ngayon, sa akin ka na lang umasa para sa proteksyon. Gusto kitang protektahan habang buhay. Nako, ang saya ko. Ang bait naman ni Lolo. Si Soy Soy ay mukhang nahihiya na rin sa kakatingin. Talagang napakahirap at sobrang kapos. Ang pamilya Zai ay lubhang pinarangalan. Ang kasal mo ay kailangang ayusin ng maayos at tama ang antas. Magpakasal sa isang dalagang tagabayan na may kainan. Ibalita ninyo na pumunta siya sa korte ng dali. Ang ninuno ko ay hindi karaniwang dalagang bayan. Pinong asin at asim. Sapat ang baong rasyon ng hukbo. Lahat iisa lang ang pinaghirapan niya. Nasa puso niya ang buong daigdig. May talino at galing na pambihira. Sa puso ng apo, walang kahit sinong galing sa mayamang angkan ang makakahabol sa kanya ni Katie Ting. Mga lolo at lola sa angkan. Sobrang ganda na ni ate. Kaya niyang magluto ng pinakamasarap na pritong manok at milk tea na nakakaadik. Namimigay pa siya ng pagkain sa mga sundalo sa unahan. Hindi siya masamang tao. Huwag ninyong ikinukulong si Lolo. Sobrang ganda na ni ate. Ano na ba ang problema ni Soy Soy? Dahan-dahan lang. Ano bang nangyari talaga? Naku ate. Sabi ni Lolo, hindi raw si ate ang tamang mapapangasawa. Hindi niya hahayaang pakasalan ka ni Lolo. Ikukulong niya si Lolo sa silid at hindi pa lalabasin. Nakatakas lang ako sa butas ng aso para hanapin ka, kahit anong mangyari. Mula sa isang lumang angkan, ibibigay sa iyo ang 500,000 at aalis ka. Malapit nang umarte ang anak ko. Mga kapatid, suntukin ninyo ako. Give ninyo ang malas na tindahang ito hanggang maging pulbos. Tingnan natin kung sino pa ang mangangahas na kumain dito pagkatapos. Nadali ako. Manggahas kayong give ng bulwagang pinapakain namin. Mga kapatid, sabayan ninyo sila. Ay naku. Ang mga walang hiya, tinawag pa kayong hamak. Bawal galawin ng aking ina. Bilasan mo, Lolo. Z. Pasensya na, nalate ako. Naku talaga. Ang gwapo ng lalaking ito, may cheat code na yata. Ginoong Zai. Hindi po ba kayo ikinulong ng nakatatandang Ginoong Zai? Paano po kayo ng ahas na bastyusan ng Dali Temple at tumakas pa kayo ng palihim? Si Wan Jusai ng restoran ng Jubao ay tahasang nagtipon ng mga tulisan para wasakin ang tindahan ng bayan at magtangkang pumatay sa asawa ng mahalagang opisyal ng korte. Lahat kayo, pakinggan ninyo ako ng mabuti. Ang manager ng tindahang ito na si Shenzi ay ang tanging babae sa puso ko.
Sino mang may galaw sa kanya, isa lang ang bagsak. Itatabla ko kayo para sa sabuatan laban sa 19 na angka ng korte ng dali. Huwag po kayong magmadaling husgahan, Lolo. Ang opisyal na pahayag na ito ay sobrang tamis para kay Soy Soy. Ginuuzay. Hindi po ito kayang tanggapin ng abang babaeng ito. Napakalaki po ng proteksyong ibinibigay ninyo. Ang tindahan ko ay nadamay na naman sa inyo, at ng inyong marangal na angkan, naduraj na naman. Pakiusap po, lumayo na lamang kayo sa akin. Sa salita ko ngayon, Ginuuzay. Totoo ang bawat salita, hindi ito pakitang tao lang. At lalong hindi basta bugso ng damdamin, hindi ako titigil hanggat kinikilala kita sa buhay kong ito. Kahit ibigay ko pa sa iyo ang posisyon ng isang batang opisyal, huwag mong ipagkait ang karangalang ito sa amin. Pangako, pakakasalan pa rin kita bilang asawa. Ang babaeng si Shen ay parang isang bulaklak na hindi basta lumilipad sa hangin. Akala mo ba si Zai Wuju ay basta lang isang maliit na opisyal ng korte ng dali? Hindi mo kayang sukatin ang lawak ng kanyang kinabukasan. Kung ipipilit mo siyang dikitan, hindi lang siya mapapahamak, kundi lalaban ka pa laban sa buong kapalaran ng dinastiyang Daeong. Ang marunong makakita ng sarili niyang halaga ay siya mismong paputol sa pag-asa niya. Kung hindi, huwag mong sisihin si Zai sa pagiging malamig. Kahit hindi ko alam kung anong nakakagimbal na pinagmulan niya. Pero tiyak na aabot siya sa pinakamataas na tugatog ng tagumpay. Hindi mo ito dapat sabihin sa kanya. Dumating na ang kanyang inanoon. Kung hindi, batay sa ugali niya. Sigurado na magkakagulo sa bahay. Itong matandang babae, siya mismo ang nagpasimuno. Pasensya na, hindi ko pwedeng pagbigyan ang hinihiling mo. Talagang hindi tayo bagay sa isa't isa. Bakit, kung alala mo ako ang pinagmumulan ng problema sa panig ni lolo ko, ngayon din, pwedeng-pwede ng lubos na makipaghiwalay si Ginoo sa pamilya Zai, hindi lang dahil sa kanila. Mas lalo na dahil sa akin. Sabihin ko na sa iyo ang totoo, iiwan kita sa tindahan, pati na lang hayaang magtrabaho ka rito bilang maliit na utusan. Dahil lang isa kang mataas na opisyal sa Dali Temple, kapag kasama kita, pinakaligtas ako. Ang mga magagaling sa restoran ng Jubao at sa kabayanan, hindi sila mangangahas basta-basta galawin ang tindahan ko. Kaya tawag doon ay sabay na sugal at banggaan. Panimulang galawan lang para makapaghanap buhay. Hindi po ba, Ginoong Zai? Ano ba ang sinasabi mo? Haha. Sinasabi ko lang na mula noon, hindi kita talaga nagustuhan. Ako ay isang babaeng mula sa bayang ito. Ang tanging mahalaga sa akin ay pera at ang sarili kong kaligtasan. Dahil nasabi mo na ang totoo. Kung gayon, hindi na rin ako magpapanggap. Ayokong mapunta sa isang marangyang pamilya. Mas gusto ko pang manatiling hamak sa bahay at magpalaki ng anak. Ayokong madamay pa kayo. Sa bahay ng mga mayayaman, puro istorbo at gulo. Salamat sa pangangalaga ninyo nitong mga araw na ito, Ginoo. Ngayong bagsak na rin ang Wan Jusai. Tapos na rin ang laro. Ginoong Zai, pakiusap po, bumalik na kayo. Mabuti na lang, hindi pala ako kasing marupok at kasing sentimental ng iba. Napagod si Shen Ziyi sa napakaraming araw na pag-arte, hindi na ako muling manggugulo pa. Nako, grabe. Maliwanag na siya pa nga ang gumawa ng pinakamatalinong desisyon. Bakit masakit dito? Parang nabangga ako ng trap. Sistemang dakilang Diyosa, nako, kalokohan. Sabihin mo sa akin, handa na akong magpakabisa at magpakaperpekto anumang oras, para makatawid at makabalik sa modernong panahon. Bakit ko naman basta-basta ipapahamak ang puso ko rito, ngayong nakapagdesisyon na akong umalis? Mas mabuti ang isang mabilis na sakit kaysa sa mahabang pagdurusa. Ang hindi ko pagpatol ang pinakamagandang paraan para sa ikabubuti ng lahat. Tama ba? Ano ngayon ang dapat kong gawin? Huhuho. Gusto ni Soy Soy na maging manugang si Shen Ziyi. Ayaw rin niyang maging isang inutil na Dali Temple Shaoqing si Zai Wuju. Hehe, mga babaeng yun, wala yatang magaling na mata. Wala na si Ginoong Zai na sasalo sa kanya. Tingnan natin kung paano ko siya aayusin ngayong gabi. Hehe. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Ang lumaban sa kanya, mamamatay. Ang dakilang hari ng korte ng dali. Patawarin ninyo ako, Ginoo Zai. Hilahin sila at putulin ang dalawang paa, saka ihagis sa kulungan, ang tanga at ang halimaw. Bakit ang mga taong gustong maghanap ng kamag-anak, ay biglang naglaho kahit hindi pa man nakapasok? Kumain po kayo ng inihaw na karne na ito, mga panauhin.
Huwag po ninyong nguyain lang ang karne. Huwag kayong masyadong madaya ang ngiti. Kita ko kayo. Bandeja ng sariwang gulay. Sabayan ninyo ng isang lagok ng malamig na Coca-Cola. Iyan ang tunay na top tier na sarap sa dakilang kaharian ng Tang. Nako, sobrang saya ko. Narinig na ba ninyo? Malaking tagumpay sa harapan ng mga hangganan ng Hilaga. Nabalitaan ko na kulang noon ang hukbo sa bigas at asin. Pero lahat ay dahil sa lihim na tulong ng isang misteryosong babae. Nagbigay siya ng 10,000 G ng pinasingawang bigas at pinong asin. May isa pang tinatawag na himalang pagkain ng hukbo, ang instant noodles, na diretso pang nakabutas sa hanay ng kalaban. Pero paano naman, bilang isang kagalang-galang na tagapagtanggol ng bayan, hahayaang manalo ang kalaban. Pumunta tayo at hanapin ang buhay na badesakbang ito. Talagang kakaibang babae. Talagang nakakabulag ang pamilyang Zai sa kabisera. Sila pa ang may ganang magmataas at may mentas sa iba. Zai Wuju, ikaw na purong inosenteng napakamalaking biktima. Zai Wuju, talagang ang araw-araw kang nagtatago sa bubong ng silid ng may bahay. Hindi mo ba mahanap ang tamang propesyon? Araw-araw mo pang ginagawang panlabas na bantay ang may bahay. Sabi ko nang ang hindi kita gusto. Shenzi, hanggang kailan mo ba ako patuloy na lolokohin? Sa bawat salita mo, para saan ba talaga ang inuuna mong makaligtas? Ang linaw ko, ang puso ko. Ang tiyan kong 6 na buwan nang hindi umaandar, ngayon ay punong-puno na ng iyong inuunang hanap. Ngayon, sabihin mo sa akin ng diretso at bawiin mo ang mga sinabi mo. Huli na. Ang hindi sa iyo gusto ang mismong ikaw. Ang tumatawa sa akin sa ilalim ng pergola ay ikaw. Magpadala ng bigas sa mga general sa hilagang hangganan para mapatatag ako sa korte. Ikaw pa rin ang ayaw kahit kapalit ay kabuuang merito. Nako, ang gulo nito. Mali ang iniinom mong gamot. Z. Bukas ay darating ang utos ng banal. Inalis ko na ang lahat ng kaso. Hiningi ko lang sa banal ang isang lihim na utos ng kasal. Piliting halikan ng babae ng bayan. Kung ganyan, sa amin, kailangang pagdusahan mo ng ilang taon. Kung gayon, kusa akong magpapakulong habang buhay. At magpaparusa sa tabi ng aking asawang babae. Kakain ng Lucifen habang buhay. Mumuhay sa taro boba milk tea habang buhay. Nako, ang gulo ko rin. Xiaoqing ng korte ng dali. Talagang matigas ang katawan mo. Mukhang habang buhay na ito sa tindahang ito. Sa halip na hayaang gumala sila sa lansangan, mas mabuting bigyan sila ng tig-isang mangkok ng kanin. Dakilang sistemang diwata, puno na ang prioridad sa kaligtasan ng buhay. Maghahanda ng malaking aksyon. Ituwid ninyong lahat ang dibdib at magbigay ng matibay na tindig. Huwag masyadong palihim. Naaalala na ba ninyo ang mga linya? Sa paghahatid ng paninda, kailangang sabihin na ang agarang paghahatid sa parehong lungsod. Naihatid na ang inyong order. Pakibigay po ng 5 bituin na papuri. Dapat mabilis ang bilis. Dapat astig ang dating. Naiintindihan mo na ba, punong tagapag-utos? Ang prinsipe ay nagbubuwang. Kailangang may buwang ito. Araw-araw eksaktong 2 ng tanghali. Dapat eksaktong oras na may hahatid ang baliw na pritong manok at ang Lucifen sa silid-aklatan ng prinsipe. Ang ilang ding dalaga sa bahay ng mga opisyal ay nakabuanan. Sa oras ng tsa sa hapon, ihatid ng tama sa oras. Kung mahuhuli pa, baka sabihan pa ako ng bastos ng maliit na prinsesa. Pagbigyan mo na, sige na, nagmadali si Shenji. Kalahating oras, siguradong darating. Narito na ang inyong delivery. Talaga bang para sa akin ito? Nako, ang gulo ko ulit. Sino bang nagsabing mahirap magnegosyo noong unang panahon? Sa sunod-sunod na tama ng taas at baba ng damdamin ng bayan, diretsyong nagtayo si Madam sa dakilang Yongnam, isang imperyo ng logistic. Ilang sikreto pa ba ang itinatago ng maliit mong utak? Hindi ko alam ang dami ng mga surpresa mo. Sa atas ng langit, sa kautusan ng emperador. Matagal ko nang walang gana kumain. Nabalitaan kong kahanga-hanga ang husay sa pagluluto ng kainan ng pamilyang Shen sa Linan. Kaya ipinatawag ko sila kasama ang mga sangkap upang pumunta sa kabisera, upang maghain ng masasarap na putahe sa silid ng mga pagkain ng palasyo, at maglingkod ng maayos sa kahabaan ng daan. Huwag mong sayangin ang oras nyo. Ang lakas ng trip ko, mukhang mga tagahanga sila sa pagkakataong ito. Diretso tayo sa pinakamataas na antas ng kaso. Dapat bantayan nating mabuti ang daan. Pao, kumapit ka lang, huwag mataranta. Matagal na tayong nagkakasama sa Unos at Alon. Hindi tayo pumunta sa kabisera para humingi ng tawad. Pumunta tayo para magpasabog ng malakas na kontra at tulong. Lahat, makinig sa utos. Dalhin ninyo ang aming lihim na sandata at umalis na. Ayos. Ang ganda mo, ate. Soy-soy, parang gusto kitang kurutin. Hindi mo alam kung paano dila niya.
Sabi niya uuwi siya sa kabisera para humawak ng malaking kaso, pero araw-araw pala siyang nagmamasid sa galaw ni ate. Ubo-ubo, soy-soy, huwag kang kulit ng kulit. Ang kaso sa korte ng Dali ay utos mismo ng Korte Imperial. Isa lang akong nagkataong napadaan. Dumaan lang ako, ginoong hukom. Sa dami ng opisyal sa Daeong, kakaunti lang ang ganito. Ang pinakamataas na prioridad ng kasong ito para sa inyo. Hindi kaya buong lakad nila tayong sinisikil. Baka yung gulong mula sa kerta ang ipinadala ni Shen ang nasundan dito. Ha ha ha. Ayos na, talo na ako. Dahil lang hindi ako kampante na papasukin ka ng mag-isa sa kabisera, kaya hindi ako maaaring hindi sumunod at bantayan ka. Salinan, pati pagpapahid ko sa mesa ay di ko matiis na iwan. Maliban sa panlabas na asar ng mga tindera sa Daeong, opisyal nang nagtipon ng maliit na pangkat ng mga bodyguard. Ang ganda mo, ate. Pagdating mo sa kabisera, kung may manggahas na apiin ka, pagpapaluin ko siya ng espada ng aking ama. Ako ang magbibigay ng lakas mo sa tabi mo, soy-soy. Hehe, tingnan lang natin ang lakas ng loob ni soy-soy. Pasa ka na. At pagdating natin sa kabisera, kailangan mo pa ring ipagpatuloy ang pagbabantay sa akin, sa abang babae mong ito. Sino ba yang hampas lupang galing sa gilid ng nayon? Ang lakas ng loob na magpausok sa langit. Gamit ang murang bagay na mamunti at lata, kung gagamitin mo yang maruming bagay na yan para dungisan ang dangal ng maharlika. Kahit 100 pang utak mo, hindi pa rin sapat ang pangwasak. Si Imperial Kusiniro, hindi lang ito ang alam niya. Niloloko mo ako, dalaga. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo mga ginoong matanda kung ano ang moderno, at kung ano ang tawag dito sa makabagong panahon. Agham na pagluluto para sa kontra at tulong. "40 years na nagprakti ang old man. Hindi niya alam na sa tunog lang, natitiyak na ang lasa hanggang sa ganitong point. Shen na dalaga, Shen na Diyosa, pakiusap, tanggapin mo kami bilang mga alagad mo. Bakit ba nagmamadali? Panimula lang ito. Pao, itaas mo ang huling sandata nating maasim at malutong. Imperial, handa nang pumunta sa Golden Palace para buksan ang malaking palabas para sa emperador. Lahat, tumayo na kayo. Binabago ng teknolohiya ang tadhana. Sinalba ng agham ang Lucifen. Kilos lang ng basic. Inalis ni Pao ang selyong nagsasara sa hangin. Buksan ang palayok at pakuluan. Pakuluin ang sabaw na buto ng dragon na pinakamataas ang pamantayan ng imperyo. Ha! Wala kang ang hiya, halatang kinuha mo pa ang palikuran ng linan, at ipinahid sa palasyo, bilisan mong takpan. Takpan ninyo agad yung kalat. Ano ba ang kinatatakutan ninyo? Tinatawag itong mabaho, pero kapag kinain, parang pinagsamang linamnam at anghang ng pagkain pangkaraniwang tao. Si Pao nagdala ng pinakamagandang kahon ng pagkain na may panangga sa hangin at init. Lahat ay maayos nang nakalagay. Walang dapat makaligtaan sa mga sangkap. Ano ba ang ginagawa mo sa tagiliran, ginoong mahigpit? Ihatid mo na kami. Pumunta na tayo ngayon sa Golden Palace para magpakulo ng tsaa para sa emperador. Ang abang lingkod ay magbibigay ng hatol sa abang babaeng ito sa harap ng emperador. Ang Golden Hall ay banal na lupa ng estado. Paanong naglakas loob ang babaeng ito na magpakulo ng ganitong mapanirang pagkain sa loob ng bulwagan? Ang uri ng maruming bagay. Ito ay pangungutya sa kapangyarihan ng emperador. Hoy, relax lang ako. Kung nabubuhay lang sa modernong panahon ang mga matandang ito, siguradong solid na internet troll sila. Hindi naman kailangan magmadali. Mamaya, aagawin kayo ng sarap, mga ginoo. Ang paghilom ng isang imperyo ay parang pagluluto ng isang maliit na isda, ni hindi pa nga ninyo natitikman. Umaasa lang kayo sa isang sipol para isumpa ako. Ang batas ba ng dakilang Daeong ay ganoon lang kababaw? Base ba sa pang-amoy lang isinulat yan? Ang kapal ng mukha ng dilaw na sisiw na ito na magsinungaling. Ginoong Zhang. Sa paghawak ng kaso sa korte ng Dali, mahalaga ang ebidensya at buong katunayan. Si Ginang Shen ay personal na inanyayahan ng kanyang kamahalan sa kabisera. Bakit parang akala ni Ginoong Zhang ay hindi pa kasing talas ng ilong mo na parang laging may sipon? Ginoong Zai, sinisiraan mo ang madla sa pamamagitan ng mga kasinungalingan. Kadalasan ka lang naman sa Linan Prefecture, at hindi ka naman malinaw sa babaeng ito. Sige na, lahat kayo, tikom ang bibig. Pasensya na po. Kamahalan.
Huwag ninyong pakinggan ang mga walang basehang chismis ng mga matatanda. Ang espesyal na malansang amoy ng noodles ni ate. Amoy ay parang kamalig ng moho. Kain, parang nasa langit. Araw-araw sa Linan Prefecture, abala si Itay sa walang kwentang gawain. Pinapakinang niya ang mga lamesa ng korte ng dali, para lang makasingit ng maaga at makakain ng isang subo. Ito ang modernong high energy na pananatilang buhay. Kain na po kayo. Nagpapasalamat ang inyong lingkod, kamahalan. Padala ng kainan ng pamilyang Shen sa loob ng lungsod. Ngayon ang pinakamasarap na panahon para kainin ito. Kapag nauna pa ng isang segundo, hindi na crispy ang tofu. Pakitikman po, kamahalan. Ay, hindi na. Gusto kong makita kung anong klase ng bagay ang nakapagpapaalis sa isipan ng korte ng dali. Ano ngang nilalang ang nakapagdulot ng ganyang matinding panaginip? Bawal yan, kamahalan. Kailangan protektahan ang tunay na katauhan. Mahirap bang lunukin ng kamahalan? Ako na ang hahawak sa babaeng ito. Ang saya. Ang bilis ng kirot. Sa kalahati ng buhay ko, wala pa akong nakakain ng ganito kasarap at nakakapagbalik tanaw pa. Hoy, relax lang ako. Pakiramdam ko parang muling nabuhay ang dugo sa buong katawan ko. Ano ba ang ambrosia? Hindi man lang umaabot sa isang mangkok ng mabahong noodles ni Ginang Shen. Pakiramdam ko ngayon, full na full ang energy ko sa isang iglap. Parang kaya ko nang magbasa ng 500 tomo ng mga ulat sa hangganan magdamag. Ipagbigay alam ang utos ko. Ibigay sa kainan ng pamilyang Shen sa Linan Prefecture. Ang numero 1 opisyal na kusina ng buong bansa, may gintong plate mula sa akin. Pinagpapahalaga ko ang husay sa kusina ni Ginang Shen hanggang langit. Isang espesyal na gantimpala, isang medalya na purong ginto, pang-iwas kamatayan. Kasabay nito, pinapayagan ang pagbubukas ng sangay sa kabisera para sa inspection. Hahaha, espesyal na 3 taong tax exemption, maayos ito. Ang pinakataas na antas na galawang ito, diretso nang naabot ang tuktok. Naging unang malaking shareholder ako sa dakilang Dayong. Ahahaha. Alam ng aking katawan ang sarili nitong kalagayan. Ang full energy na pananatili sa liwanag ng araw, pero isang mangkok lang ng noodles ni Ginang Shen ang nagbigay sa akin ng huling sigla ng katawan na ito. Pero paano malalaman ng isang hanggal sa mundong ito? Ikaw ang tanging tunay na dugo ng dakilang Dayong. Noon, ang iyong ina ay isa lamang karaniwang babae sa bayan, na ang ugali ay parang tubig. Pero sa loob ng palasyong ito, hindi nagdudura ng buto ang kumakain ng tao. Noong panahong hindi pa matatag ang kapangyarihan ko, para maprotektahan ka sa ilalim ng mga unos ng Imperatrix, kinailangan kong gumamit ng lason para iligtas ang buhay mo. Sa isang malalim na gabi, kasabay ng kulog at ulan. Ayaw pang mawala ang lihim mong nakaipit sa dibdib. Palakihin ng mag-isa sa pamilyang Zai na talagang di nakikialam sa politika. Tiniis ko na ang lahat sa loob ng 20 taon. Para lang sa opisyal na pagpapalabas ng kautusan, itatalaga ka bilang tagapagmana ng dakilang Yong, ang prinsipe ng silangang palasyo. Ay grabe. Kaya pala ang buhay ni Zai Wuju ay ganito kapilipit at mahiwaga. Ang taong ito ay hindi basta naiwan ng maharlikang pamilya, kundi ito ang iniingatan ng emperador sa kanyang palad, ang tanging mahal na anak na inalagaan niya ng 20 taon. Anak ko. Zai Wuju, ang kalooban ng inang Imperatrix, ang posisyon ng tagapagmana sa dinastiyang Dayong, itong malawak na lupain at kabundukan. Anak ko, huwag. Alam mo ba ang sinasabi mo? 20 taon akong nagtiis at sinalubong ang matinding pagkalungkot at pag-iisa para lang maipasa ko sa iyo ang buong mundo. At ngayon ay gusto mong magtakbo bilang takas dahil lang sa anak ng isang karaniwang pamilihang babae. Noong una, ang ina ng ama mo ay dahil lang isa siyang karaniwang babae. Kaya siya ikinulong sa malalim na palasyong ito. At sa huli ay nauwi sa tahimik na pagpanaw na walang nakarinig. Noon, hindi ko siya naprotektahan. Ngayon, ayokong muling maulit ang trahedya sa iyo, Shenzi. Sa loob ng 20 taon ng buhay ko sa dilim, nasanay na akong maging nag-iisang malungkot na alagad na di marunong sa init at lamig. Pero pinainit ako ni Shenzi ng isang mangkok ng umuusok na luesifan, sa pamamagitan ng usok at sigla ng kanyang pwesto sa palengke. Hinayla niya ako palabas, mula sa malamig na kailaliman pabalik sa mundo ng tao. Sa buhay na ito, gusto ko lang samahan si Shenzi pauwi sa Linan, bumalik sa distrito ng Qingxi, at mamuhay ng masarap at maanghang araw-araw. May matamis na buhay na kasama siya. Hinihiling ko po sa inyong kamahalan na pagbigyan at ipagkaloob ang kasal ko kay Shenzi. Ay grabe. Ang lalaking ito, para lang hindi ako, mabuhay ulit sa trahedya ng kanyang ina. Kahit ang trono, binitawan na niya, para lang samahan ang kanyang ina pauwi at magbukas ng tindahan ng takeout. Sistema, ang dakilang nilalang, itong puro at wagas na laban ng paibig at Diyos. Tanggap ko na talaga. Hi! Ano ba, isang di mahilig sa malaking kapangyarihan at mahilig lang sa mabahong luesifan. Habang buhay akong naging malamig ang loob dahil sa katawan kong ito, at nawala ang babaeng pinakamamahal ko sa aking dragon na kasuutan. Ang buhay ko ay hindi naging magaan. Wuju, ikaw ang pinakamamahal kong anak.
Ayokong makita kang muli na lumalakad sa lumang landas ko. Marami namang mga kapatid sa angkan. Pumili ka na lang ng masuner ang ipagpapatuloy ang linya. Saan ba matutumbasan ng sariling anak ang habang buhay na kaligayahan, kaysa sa pagyakap sa apo? Ipadala agad si Shenji mula sa kalapit na lungsod, espesyal para sa kasal. Espesyal na ipapadala ng Panginoon at ng asawa, dapat dumating sa loob ng kalahating oras. Bigyan naman ng palugit. Ngayon, inilabas na ng ama mo ang banal na atas. Alam na ng buong kaharian na ako ikaw na ang pangunahing kasalo ko sa pagkain. Sa mga darating pang araw, ngayon, pwede na akong magbagong buhay. At formal ka ng gawing opisyal kong tagapagbantay, at punong katulong ng tindahan. Sige na, mahal na Xiaoqing. Mula ngayon, sa aming Shenji. Buwan ng bayad ang sahod mo. Kung hindi maganda ang performance, pwede ring bawasan agad ang puntos. Pero ang paibig ko sa'yo, pinapayagan kitang magpatuloy ng walang hanggan. Pao Pao, halika na at tingnan mo. Gusto ni Itay na magmukhang maganda si Inay. Ay grabe. Mula ngayon, araw-araw may libre ng milk tea at pritong manok si Soy Soy. Kain na tayo.